We're going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude. Non-human, and that was the assessment of people with direct knowledge on the program I talked to that are currently still on the program. Pagdating sa mga conspiracy theories tungkol sa mga aliens, ay malimit na nababanggit ang istorya ng Area 51. Ang misteryong buwabalot sa pasilidad na ito ay patuloy na nagiging usap-usapan hanggang sa kasalukuyang panahon. Kaya naman halika't ating bigyan ng linaw kung ano nga ba ang meron sa Area 51 at kung totoo ba o isa lamang misteryo. Sa isang malawak na disyerto sa Nevada, USA ay matatagpuan ng isang military facility na pinangalanang Homey Airport o Groom Lake. Ngunit kinalaunan ay nakilala ang lugar sa pangalang Area 51. Isa sa mga bagay na hindi pangkaraniwan sa Area 51 ay ang mismong bukana nito. Hindi katulad ng karamihan sa mga base militar na sadyang may mga protective structures, ay ito ang makikita sa bukana ng Area 51. Isang simpleng checkpoint sa dulo ng isang kalsada na napapaligiran ng mga bakod at sangkatutak na warning signs. Ang mga warning signs ay nagbibigay ng mahigpit na babala na magsusubukang pasukin ang lugar dahil sa mga kaukulang parusa sa mga magtatangkang suwayin. Ito, nagsimulang magkaroon ng mga haka-haka sa Area 51 noong 1989 nang si Bob Lazar, isang nagpakilalang dating empleyado sa pasilidad, ay isinapubliko ang isang kagulat-gulat na revelasyon. Ayon kay Bob, di umano ay dati siyang naatasang pag-aralan ang isang alien spacecraft na pagmamay-ari ng gobyerno. Ilan din sa mga naging teorya sa Area 51 ay ang mga usap-usapan na dito umano tinatago ng gobyerno ang mga extraterrestrial na matagal nang buwibisita sa ating mundo. Inuugnay din ang Area 51 sa iba pang mga conspiracy theories kagaya ng pinaniniwalaang UFO crash sa Roswell noong 1947 at ang sabi-sabi na ang 1969 moon landing ay peke at ito ay sinuot sa Area 51. Ang Area 51 din daw ay isang testing site sa makinaryang may kakayahang kumontrol ng panahon. Sa loob ng ilang dekada ay nanatili ang mga usap-usapan sa naturang lugar. Hanggang noong 2013 ay inamin din ng gobyerno ng Amerika na totoo ang Area 51. Ito raw ay ginawa noong 1950s kung saan kasagsagan ng Cold War. Upang masubaybayan ang pakilos ng katunggalin nilang mga Ruso ay nagpasya si US President Dwight Eisenhower na magtayo ng isang sekretong pasilidad kung saan susubukan nilang paliparin ang kanilang mga bagong surveillance planes. Ang mga nasabing surveillance planes, kagaya ng U-2, ay may kakayahang magmasid sa kalupaan sa taas ng 60,000 feet. Karamihan sa mga sasakyang panghipapawid, maging sa panahon ngayon, ay kaya lamang lumipad sa taas na 45,000 to 51,000 feet. Bagaman kumpirmado na ang Area 51 ay isang testing site ng kanilang mga high-tech spy planes, ay tikom pa din ang bibig ng US Air Force sa karagdagang impormasyon tungkol sa lugar. Ang mga bayan na di kalayuan sa Area 51, kagaya ng Rachel, ay naging tourist destination na rin dahil sa mga sightings ng mga UFO sa kanilang kalangitan. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang pagkapatayo sa mga bagong istruktura sa lugar. At tanging gobyerno lamang ng Amerika ang nakakaalam sa tunay na nilalaman ng Area 51. Ikaw kaibigan, ano sa tingin mo ang meron sa Area 51? I-comment mo ang iyong opinion at magkakasama natin yang pag-usapan kung ano man ang kasagutan at tunay na dahilan. Dapat nating tandaan na sa ating mundo, lahat ay may nakatagong misteryo.